Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang piniyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Parang nakakabagabag yung ating ebanghelyo na lagi nating sinasabing si Kristo ay prinsipe ng kapayapaan. Pero bakit po sa ating ebanghelyo ngayon, sinabi niyang siya ay naparito upang magdala ng apoy at ang apoy na iyon ay kailangang nagniningas na. Siya rin ay nagdala upang ang lahat ay hindi makatanggap ng kapayapaan kundi pagbabahabahagi, division. Siya ay naparito at siya ay magdadala ng pagkakabahabahagi o pagkakawatak-watak. Atin pong tingnan sa isang maayos na pangunawa dahil ang lahat ng sumusunod kay Kristo ay hindi nauunawaan ng mundo. Ang lahat na sumusunod sa kaniyang yapak, sa kaniyang mga gawain at sa kaniyang salita ay hindi naunawaan ng ibang hindi sumusunod sa kaparehong daan. Si Saint John of the Cross ay nagpaliwanag sa mga talatang ito. Dahil si Jesus ay bilang apoy at ang apoy na ito ay kailangang magningas sa mga taong tumatanggap ng kaparehong apoy. Ano daw po yung simbolo ng apoy? Ang simbolo ng apoy ay ang maningas na pag-ibig at awa ng Diyos. Kung papaanong ito ay nagningas kay Jesus, kailangang magningas din ang apoy na ito sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Kung ano ang level ng pag-ibig at awa ni Kristo, kailangang ganun din ang kaparehong level na meron tayo nararamdaman at ginagawa natin. Si San Juan de la Cruz ay nagpakita ng paghahambing kung ano ang apoy na ito. Sa pamamagitan ng maliit na kahoy na inilagay doon sa apoy upang magliyab. Sa mga unang minuto na habang ang kahoy ay nagliliyab, ito ay pumuputok, maingay, nagkakaroon ng reaction yung kahoy. Dahil yung kahoy ay puno probably ng tubig at ng ibang elemento na pwedeng nagiging cause ng kaniyang pagputok. Pero kalaunan, parang pagkatapos ng maraming minuto, unti-unting sumasabay ang kahoy
doon sa init ng apoy at sila'y nagiging isa. Nagkakaroon na sila ng parang pagsayaw sa isa't isa na habang nilalamon ng apoy ang kahoy, nagpapakain naman ng kahoy sa kapangyarihan ng apoy. Ito ay pagpapakita na tayo rin ay punong-puno ng impurities. Hindi natin masasabayan ang takbo ng apoy ng pagmamahal at awa ng Diyos kung hindi tayo sasabay sa lingas nito. Hindi pwedeng ang apoy na ating niyayakap ay maging ningas kugon lamang sa ating buhay. Upang tayo'y makasabay at tunay na magningas, kailangan nating patayin ang impurities na meron tayo. Kaya nga ang apoy ay isa sa pinakamabisang elemento na nakapaglilinis at nakapagpapanday ng pinakamamagandang gold metal sa mundo. At upang tayo'y mapanday, makita ang purity ng ating intensyon at buhay, hayaan nating matupok tayo, masunog tayo ng apoy ng pagmamahal at awa ni Kristo. Sapagkat ang taong dumadaan at dinadalisay ng apoy ay lumalabas ang katotohanan sa kaniyang buhay. Kaya kung siya ay naging maganda na at na-purify na ng apoy na ito, marami na ang hindi nakauunawa sa kanya. Marami na siyang nagiging kaaway sapagkat ang taong tunay na sumusunod sa Diyos ay nag-iiba at nagniningning dahil siya ay nalinis na ng apoy ng pagmamahal at awa ng Diyos. Asahan natin ang pagtutol ng iba. Asahan natin ang hindi pagsang-ayon ng iba. Pero kung ikaw ay patuloy na nalilinis ng apoy ng pagmamahal at awa ng Diyos, ito rin ang iyong ibinibigay sa iba na hindi nakauunawa sa iyo. Kaya meron tayong pagpiling gagawin. Ang manatiling madumi o manatiling nililinis ng Diyos sa apoy ng kaniyang pag-ibig. At kung tayo'y nalilinis na, nahihiwalay na tayo sa kaniyang sinasabi. Makapipili na tayo ng tama at susunod ng tama ayon sa kaniyang mga salita. Mahirap pong sumunod kay Kristo. Sapagkat kung susunod ka kay Kristo, magiging kalaban mo ang mundo. Dahil ang mundo ay nasa sitwasyon ng mediocrity. Yung bang okay na, pero kay Kristo, hindi sapat ang okay na. Dapat palaging tunay na okay na. Hindi lamang ang dasal ay dasal ng paghingi, kung hindi dasal ng pakikiugnay sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay. Kung papaanong ipinakita ni St. John of the Cross ang pakikipag-ugnay sa Diyos, ang pakikisayaw sa apoy habang tayo'y nililinis at pinupurify nito, mararamdaman natin ang sakit ng paglilinis at pagpapanibago sa diwa at puso ng Diyos. Araw-araw tayong binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magbago ayon sa kaniyang wangis sapagkat ang katotohanan
Hindi natin mauunawaan ng Diyos kung tayo'y madumi at lugmok sa kasalanan. Ang Diyos ay naririto bilang apoy at hinahanap niya na ang apoy na iyon ay hindi mamatay sa bawat isa, kung hindi dapat ito'y nagniningas kasing init ng kaniyang pagmamahal at ang kaniyang pag-unawa at awa sa lahat ng sumusunod dito. Hayaan nating matupok ang kasalanang ayaw nating iwanan. Hayaan nating masunog ang mga kasalanang ayaw pa nating bitawan, sapagkat hindi tayo magiging isang magandang ginto kung hindi tayo dadaan sa apoy ng paglilinis na ibinibigay ng Diyos sa kaniyang banal na pangungumpisal. Ibigay natin lahat sa Diyos upang tayo'y makapili kay Kristo o mabuhay sa mundo. Pagpalain tayo ng buong may kapal. Magsitayo na po ang lahat.